May earrings ka, Kyle. Ano yan? Bagay sa kanya. Anong bagay? Kyle. Parang siyang bakla. Ay, no. Patin, ano yan? Parang siyang geng-geng. Hello mga mamis, ihahatid na nga namin si Kyle sa school nila. Nung hapon naman, pagkasundo namin kay Kyle, nag-home exercise nga siya dito sa bahay. Paano ba naman kasi wala nga silang training? Kasi wala silang training, pinag-home exercise nga sila ng coaches nila. Kaya maya nga, may mga bata nga pumunta dito sa bahay para makipaglaro kay Kyle. Nakakita nga ng bola si Kyle dito, kaya naman nagkayayaan nga silang mag-touching ball dito sa may bakuran. Stanliit nga pala tong bola na to, kaya naman sumali siya. Pero maya-maya umalis na din siya dahil hindi nga siya makasali ng maayos dito. Buti na nga lang din talaga itong mga bata na to ay pumupunta dito dahil nakakapaglaro nga si Kyle. Siya pa yung lalabas tapos babantayan ko pa. Bumili nga ng soda yung daddy ni Kyle dito para makainom yung mga kalaro ni Kyle. Inipilit nga nilang painumin si Kyle pero ayaw nga talaga ni Kyle. Grabe, ang tagal na nga talagang hindi nagsasoda niya. Nabukasan naman, pag sundo namin sa kanya dito sa school, nagulat kami. Paano ba naman kasi nakita ko nga na may earrings na siya. Si Ella biglang lumapit sa akin at chinika nga kaagad. Hindi nga ako makapaniwala na nagpalagay na nga si Kyle dito ng earrings. Tapos nakipag-peace bomb na nga dito si Ella kay Kyle. Ikaw. Ikaw. Patingin sa kabila. Hindi ako natutuwa, Kyle. Okay lang. Ano, okay lang. Tingin ko nga. Sino nag-ano sa'yo? Nag-ano ng tenga mo? Kyle, masakit? Oo. Si Kyle ako. Mag-uusap tayo mamaya. Yes. May ang garilog pa? Ay, may ano ba? Wala na. Hindi ko nga talaga siya mapagsabihan dito at natatawa na nga lang ako. Paano ba naman kasi hindi nga ako makapaniwala? Ewan ko lang talaga, pagkadating namin sa bahay, hindi pa nga nakakababa yung bag niya. Yung bunganga ko, aabot na naman sa kabilang bahay. Diyos ko po. Umawi nga agad si Kyle dahil sabi niya nga sa amin, lilibre niya nga kami dito sa may box inasal. Nagugutom na nga din daw siya, kung magmimerienda naman daw siya, hindi rin siya mabubusog. Mas gusto nga daw niya yung kanin. Dahil nga libre ni Kyle, kumain na rin kami dito ng daddy niya. Para nga pagka-uwi namin, maliligo na nga lang kami ni Kyle. Tapos bumili naman yung daddy niya ng buko dito. Kasi nga hindi na rin nagsasoda si Kyle, pero dati kapag kumakain kami sa mga ganto, soda talaga yung iniinom niya. Madalang lang naman pero ngayon wala talaga. Hindi na kami nag-extra rice ng daddy ni Kyle, pero itong si Kyle ay nag-extra pa. Juice ko po. Anli naman, kaya okay lang, pati na rin yung sabaw. Bilis nga lang din talaga naubos ni Kyle yung isang gantong sabaw, kaya naman sabi ko nga ay ikukuha ko siya. Minsan nga lang manlibre yan at baka lagnatin pa. Char. Madalang kasi talagang manlibre yan. Paano ba naman kasi nag-iipon nga daw siya dahil meron nga daw siyang gustong bilhin. Tapos na nga kami ng daddy niya at si Kyle na nga lang talaga yung inintay namin dyan dahil ang tagal nga kumain. Sa sobrang kabusugan nga, malapit na nga daw siyang mahiga dito sa likod ng e-bike. Nakataas pa nga yung paa niyan sa amin. Sobrang busog na busog nga daw siya at mukhang hindi na nga daw siya makakakain sa bahay. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.